representatives. Makikita na ng taong bayan, makakakuha na ng mga iba't ibang ebidensya, mga testigo, na hindi na-i-interrupt ng mga Duterte na senador, kagaya nila Marcoleta, nila Cayetano, o sino man. Nako po. Di ba? Kasi yun, iaharas pa nila yung mga testigo, yung mga abogado. Pero dito, parang Quadcom environment sa House. So they can have that for 2 months, no? 60 days na na hearings at makikita ng taong bayan as early as that point kung meron talagang basihan. Then we will see kung ano mangyari from that point on. Sa analysis po ninyo, ano ba yung sa tingin nyo ayaw na ayaw ni Sara Duterte na lumabas tungkol sa kanya? Wala, Palagay ko yung bank accounts issue. Isang mabigat na issue na talagang pinagtatakpan na nila noon pa. Diba? Kagaya nga nung isang hearing ng Quadcom na nandoon pa si Duterte noon na kino-corner siyang pumirma ng waiver. Ayaw niya talagang pumirma ng waiver hanggang sa gumawa na lang na eksena para mabago yung subject. Inabang kayo ng mic, ito ba yun? Oo, yun yun. Okay. At nung time na yon, ando doon si Sara Duterte sa likod. Nakikita niya yung mga sinasabi ko. Pero hindi siya nagkomentaryo ni isa tungkol doon sa mga nilabas ko. Kasi alam niya totoo. Alam niya totoo yan. So, isa yan. Di ba? Tapos, ito ngayong nangyari dito sa Quadcom, yung tungkol sa confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, iba-iba pang mga bogus na pangalan. Alam niyo, pagka nilagay yan sa isang impeachment process, kahit sa House of Representatives pa lang, yung audience mas lalawak. Diba? Mako-cover ng media ulit, mapapakita ulit yung mga issue na to. At talagang walang kalusot-lusot. Lalabas doon yung paano nilustay yung 125 million pesos in just 11 days. Oh, 125 Nakikita yung million. magkano yun, 250,000 pesos na bayad sa safe house per day. Diba? Tapos itong yung mga ghost employees, ghost activities na ginamit para i-clear yung mga confidential funds. Mahirap ito mahirap ito depensahan. Hindi niya to na-depensahan nung Quadcom pa lang, lalo ngayon. Namimiligro talaga sila, nako. Okay, para naman yung naratibo nila na sinasabi. Ito yung kinakatakutan ng mga titilis, mga kababayan sa Trillanes. Ito mga kongresista, billion yung kinurakot pati sa flood control. Kumaga, nasan yung moral ascendancy ninyo? Alam ko twisted yung logic nun, pero how would you respond to that? Unang-una, yung may get 600 million pesos na nilustay plus 125 million nung latter part of 2022. Naku po. Hindi yun nilalang. Sa ordinaryong Pilipino, mabigat yun. Daang milyon yun. Tapos, bukod pa riyan, kasi yung sa flood control naman kasi, malaking pera yung pinag-uusapan, pero yan yung allocations. Pero yung pinag-uusapan na komisyon na binigay kung kaninong senador o congressman, mga daan-daang milyon din. Di ba? Narinig niyo yung mga sinabi ni Bernardo, magkano, 20% of so much, inaabot nila. Malaking pera pa rin yung 700 plus million. Tapos ito yan. Makikita dito, yung sa bank accounts, yung expose ko, tatlong bagay. Una, yung dividendo na natatanggap ng pamilya Duterte, Naku lahat po. ng magkakapatid from Kitty, Baste, Ulong, Sara, Anilet, even si Digong, meron silang mga cheque. Naku po. Kada 6 na buwan. Naku po. Grabe. Ito ay galing sa isang drug lord na partner ni Michael Yang. Naku po. So from 2011 to 2013. So that early, Mayor si Sara Duterte noon, hindi niya mapapaliwanag yon kung bakit siya tumatanggap ng ganong cheque.
Naku Eh, po, baka-